Sa tansya ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, aabot sa 200,000 na mga pasahero kada araw ang babiyahe, palabas at pabalik ng Maynila sa Semana Santa. Kaya ngayon pa lang, nag-i-inspeksyon na ang LTFRB sa mga terminal ng bus bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero. Naghahanda na rin ang mga pamunuan ng mga expressway, lalo't karaniwang nadadagdagan ng 15% ang mga dumaraang sasakyan tuwing mag-Holy Week. May report si Lay Alves. Maagang sinimulan kanina ng mga kawani ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang inspeksyon sa mga bus terminal sa kahabaan ng EDSA Cubao. Isa-isang pinuntahan ng LTFRB ang mga terminal ng bus bilang bahagi ng paghahanda nila sa pagdagsa ng mga babiyahe pa probinsya ngayong nalalapit na Semana Santa. Unang ininspeksyon ng terminal ng Jamliner na biyaheng Laguna at Batangas kung saan may nakitang minor violations gaya ng maruming CR. Paalala ng LTFRB, may obligasyon ng mga operator at kanilang mga driver sa kanilang mga pasahero. Friday, katatapos lang namin mag-surprise drug test dito. Wala naman sa amin nakuha, puro negative. Pasado naman sa inspeksyon ng terminal ng Victory Liner. Pero ang DLTB terminal sa Kamuning, nirekomendahang ma-isyuhan ng show cause order para pagpaliwanagin dahil sa makipot nitong terminal para sa nose-in, nose-out policy. Bukod diyan ay sira-sira rin ang mga upuan sa waiting area at hindi sapat ang rampa para sa persons with disabilities. We will report to MMDA, and while we're here at Quezon City, it's good to know na may tripartite agreement ang LGU, Quezon City, MMDA, and LTFRB. LGU will check on the validity ng business permits. Wala pang pahayag ang pamunuan ng bus company ukol dito. Sa tansya ng LTFRB, aabot sa 200,000 pasahero kada araw ang babiyahe, palabas at pabalik ng Maynila mula April 9 to 17. Kaya naman nagdagdag ang ahensya ng lagpas 1,000 bus na may special permit para sa Semana Santa. Dagdag ito sa 8,000 bus na may regular na linya. Paalala ng LTFRB sa mga babiyahe, huwag tangkilikin ang mga kolorum na bus na babiyahe ngayong peak season. Yung safety ho ninyo, hindi namin na-ensure kami sa LTFRB, hindi namin na-check yung lugar kung saan kayo sumasakay. Yung physical presence, hindi ho namin na-check. At saka, wala ho kayong insurance kung may mangyari along the way. At para masiguro ang kaligtasan ng mga babiyaheng motorista sa Semana Santa, ikinasana ng pamunuan ng NLEX, SCTEX at Cavitex ang kanilang Motorist Assistance Program na tinawag nilang Safe Trip Mo, Sagot Ko. Makakaasa kayo na full complement namin, pag-ibayuhin ng serbisyo, saka full deployment ng mga tao. No? Lahat, alerto, lahat susubaybayan kayo. Sa kanilang tansya, madadagdagan ng 15% ang mga sasakyang dadaan sa mga expressway ngayong Holy Week. Dahil dito, magdadagdag daw sila ng mga toll tellers, patrol crew at medical assistance teams na magsisilbi 24 oras. Kung sakaling masiraan naman ng sasakyan, may motorist assistance sa mga gas station at ilan pang ilalagay sa motorist camps. Mayroon ding free towing service para sa Class 1 vehicles gaya ng mga kotse, jeep, van at motorsiklo. Ihihinto rin muna ang lahat ng roadworks sa NLEX, SCTEX at Cavitex at bubuksang pansamantala ang dagdag na 28-kilometer lane mula NLEX Santa Rita hanggang San Fernando. Pero dapat din daw na maghanda ang mga motorista at habaan ang pasensya sakaling maipit sa mabigat na traffic. Mahigpit ding ipatutupad ang speed limit na 100 km per hour sa mga kotse, van at SUV, 80 km per hour naman sa mga truck at bus. Lay Alves, GMA News.